Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat at pati na rin sa inyong mga solid na tagapakinig. Ako po si Riza, 24 na taong gulang, tubong Davao, panganay sa 3 magkakapatid. 15 years old ang sumunod sa akin at ang bunso naman namin ay 9 na taong gulang pa lamang. Napadpad ako dito sa Maynila dahil sa kagustuhan kong makaahon din sa hirap. Ang sabi kasi, kapag sa Maynila ka nagtrabaho, mas malaki ang kita at mas maraming oportunidad. Kaya kahit takot ako noon, kahit wala akong kakilala, sinubukan ko. Hindi po ako nakapag-aral ng kolehiyo. Hanggang high school lamang ang inabot ko dahil kapos talaga kami sa buhay. Kaya naman nung sinabi ng kapitbahay naming si Macy na may kaibigan raw ang amo niya na naghahanap ng kasambahay dito sa Maynila, hindi na po ako nagdalawang isip. Ako ang pinakilala niya. Ilang araw lang noon nakaalis na agad ako ng Davao. Unang beses kong lumayo ng ganoon katagal sa pamilya ko. Halo-halo ang kaba at pag-asa sa dibdib ko. Doon ako napadpad sa amo ko na si Mr. Chen. 49 na taong gulang, half Chinese, may edad na. May pamilya na ito pero nasa bansa nila ang asawa at mga anak niya. Dito na siya sa Pilipinas naninirahan dahil sa negosyo niya. Hindi ko na lamang babanggitin kung anong klaseng negosyo. Unang tapak ko pa lang sa bahay, nalula na ako sa sobrang laki. Grabe, hindi ko akalain talaga na may ganong klaseng bahay pala sa totoong buhay. Napakalaki, napakalinis, at parang bawat sulok at mga gamit ay napakamahal. Sinalubong ako noon ng isang babae. Ikaw yung bago, no? Tanong niya. Opo, ako nga po. Sagot ko ng kabado. Ako si Joy, sabi niya. Ate Joy na lang ang itawag mo sa akin. Ako naman po si Riza. Si Ate Joy ay matagal nang kasambahay doon. Bali 2 kaming katulong sa bahay na iyon. Siya ang senior. Mas alam ang galaw ng amo ko at mas sanay sa takbo ng buhay doon. Habang pinapakita niya sa akin ang loob ng bahay, pinapaliwanag din niya ang mga dapat kong gawin at bawal na gawin. Simple lang naman daw si Mr. Chen. Hindi to pala utos, pero medyo may pagkakuripot. Sabi nila, mabait naman daw to. Pero ultimo piso napakahalaga dito. Gumiti lang naman ako. Ganun naman yata talaga kapag in-check at negosyante. Habang nililibot niya ako sa bahay, doon ko rin unang nakita ang driver. Ayan, sabi ni Ate Joy, sabay turo sa lalaking nasa sasakyan. Siya nga pala si Paul, driver dito. Napatingin ako. Hindi ko inaasahan. May itsura kasi si Paul. Matangkad, magandang katawan, mukha pang masipag. Mukha ring palabiro base sa kilos niya. Matagal na siya dito. Dagdag pa ni Ate Joy. Halos parang kanang kamay na rin niya ng amo. Kapag kailangang mag-grocery, pwede kang magpa-drive sa kanya. Nagkatinginan kami sandali ni Paul. Ngumiti siya at tumango. Hi, sabi niya. Hi, sagot ko naman na mahina ang boses. Wala akong iniisip noon. Para sa akin, isa lamang siyang kasamahan sa trabaho. Driver, ako naman kasambahay, hanggang doon lang dapat. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang takbo ng buhay ko sa bahay. Inaral ko ang routine, ang oras ng pagkain, ang mga bawal pakialaman at ang mga dapat linisin. Napakatahimik ng mansyon. Si Ate Joy ang madalas kong kausap. Si Paul naman, paminsan-minsan ay nakikita ko rin. Ang amo ko ay halos 1 buwan na wala doon dahil out of the country daw.
Kaya naman after 1 month ko pa siya nakita. Unang beses na makita ko ng personal si Mr. Chan. Kakarating niya lang noon. Dire-diretso siyang naglalakad doon. Kinakabahan din ako ng todo. Akala ko kasi ipapatawag niya ako at kakausapin pa at i-interviewin. Tatanungin kung sino ako. Pero hindi na. Dumaan siya sa harapan ko. Napatingin pa siya sa akin sandali pero hindi naman to nagsalita. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam na ramdam ko noon ang pagtitig niya sa akin. Para bang may something. Bigla tuloy akong nahiya. Sabi ni Ate Joy, normal lang daw yon. Hindi talaga pala imik si amo. Pero wag daw akong mag-alala. Gawin ko lang daw ang trabaho ko ng maayos. Sa isip ko naman, ganun naman talaga ang plano ko. Ang magtrabaho ng maayos, makapag-ipon, at umuwi balang araw kapag may ipon na. Pero hindi ko naman inaasahan na sa pag-stay ko sa bahay na iyon, magkakamabutihan kami ni Paul. Sa umpisa, simpleng usap lang naman. Tanong kung pagod ba ako, biro kung nakasanayan ko na raw ba ang Maynila. Minsan, sabay kaming nagtatawanan kapag may simpleng kapalpakan ako sa trabaho. Hanggang sa unti-unti, naging komportable ako sa kanya. Siya ang naging takbuhan ko kapag nahihirapan ako. Siya rin ay nagkukwento sa akin sa mga nangyayari sa kanya sa loob ng maraming taon niyang paninilbihan dito. Pero lihim ang lahat. Ayaw naming may makaalam, lalo na ang amo namin. Pero ang hindi ko inaasahan, Miss Kay. At mas lalo talagang hindi ko inakalang mangyayari. Na sa pag-stay ko sa bahay na iyon, may mangyayari rin pala sa amin ni Mr. Chan. Dahil yon sa paghingi ko ng tulong. Halos 7 taon na rin akong nasa bahay. Kabisado ko na ang lahat ng gawain. Pero hindi ko akalain na biglang magbabago ang direksyon ng buhay ko. Pagkalipas ng 7 buwan, dumating ang balitang tuluyang yayanig sa akin. Isang tawag galing sa Davao. Ang boses ng kapatid ko noon ay nanginginig. Ate Riza, wala na si nanay. Naaksidente sila ni tatay. Si tatay nasa ospital pero si nanay wala na ate. Hindi ko agad naintindihan noon. Hindi agad nag-sink in sa utak ko. Para bang ayaw pumasok sa utak ko ang mga salitang yun. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung anong nangyari? Hanggang sa maramdaman ko na lang ang bigat sa dibdib ko. Napaupo ako noon sa gilid ng kama. Walang boses, pero tulo ng tulo ang luha sa aking mga mata. At para bang may humihigop ng lahat ng lakas ko noon. Kinagabihan, doon ko lang nailabas ang iyak ko. Sa labas ng bahay, sa likod kung saan walang makakakita. Doon ako nadatnan ni Paul. Riza, anong nangyari? Tanong niya agad, halatang nag-aalala. Hindi ko napigilan. Sinabi ko lahat, ang tungkol kay nanay at kay tatay, at sa perang kailangan namin. Tahimik lang siyang nakikinig sa akin, at nung matapos akong umiyak, hinawakan niya ang kamay ko. Gagawa tayo ng paraan, sabi niya. Kahit anong paraan, tutulungan kita. Pero pareho naman naming alam, na kulang ang sahod namin. Kahit mag-ipon kami ng ilang buwan, baka hindi pa rin sasapat yun para sa gustusin sa ospital at sa pagpapalibing kay nanay. Kinabukasan, parang walang nangyari. Kailangan ko pa rin magtrabaho, maglinis, magluto. Pero ang isip ko noon, nasa Davao, na kay nanay at kay tatay, nasa mga kapatid kong naghihintay ng tulong mula sa akin. Habang nagwawalis ako sa sala, tinawag ako ni Ate Joy. Riza, pinapatawag ka ni amo mamaya, sabi niya. Bakit daw ho? Tanong ko agad na kinakabahan. Hindi ko alam basta tawag ka niya. Mas lalo akong kinabahan noon. Wala naman yata akong nagawang mali. Pagdating ng hapon, pumunta ako sa opisina niya sa loob ng bahay. Riza,
Sabi niya na seryosong muka. Maupo ka, iha. Umupo ako sa tapat niya. Nakayuko at nagbigay galang. Sinabi nga pala sa akin ni Paul ang nangyari sa nanay at tatay mo. Nagulat ako noon. Opo, sir. Sagot ko na lang. Tahimik siya sandali at parang nag-isip ng malalim. Lumipas ang ilang segundo bago ko nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Sir, pwede po ba akong makiusap? Mahina akong sabi. Sige, sabihin mo. Sagot niya. Kung pwede po sana, mag-advance po ako ng sahod ko kahit yung ilang buwan ko lang po. Tumingin siya sa akin, diretso at walang emosyon. Hindi pwede. Sagot niya agad. May patakaran ako pagdating diyan. Pwede naman ako magbigay ng tulong. Kaunting tulong. Yun ang sabi niya. Nanlamig ang katawan ko noon. Sir, kailangan ko lang po talaga eh. Pilit kong sinasabi. Umiling siya. Lahat may problema. Pero hindi lahat pwedeng pagbigyan. At isa pa'y bago ka pa lamang dito. Wala na akong nasabi noon. Nagpasalamat na lamang ako at lumabas ng opisina niya na para bang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nung gabing yon, nag-usap kami ni Paul. Sinabi ko ang nangyari. Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Hindi galit sa akin, kundi galit sa sitwasyon. Kuripot talaga yan. Matagal na siyang ganyan, kahit may pera ayaw maglabas. Magbibigay naman daw siya ng tulong, Paul. Pero maliit nga lamang. Ang ayaw niya lamang mag-a-advance ako. Anong gagawin ko? Tanong ko na halos pabulong. Hindi siya sumagot. Maghahanap ako, sabi niya sa huli, kahit mangutang ako. Ilang araw ang lumipas, wala pa rin kaming nalikom na sapat na pera. May nagbigay naman ng abuloy at tulong pero hindi yon sasapat. Sa gitna ng lahat ng yon, napansin ko bigla ang pagbabago sa kilos ni Mr. Chen. Madalas ko siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Lalo na kapag aalis sila. Para bang malagkit kung siya ay tumingin. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa may sala, pinatawag niya ako sa opisina niya. Riza, sabi niya. Gusto mo tulong, di ba? Napatingin ako sa kanya. Yes, sir. Tulong. May kapalit. Dagdag niya na mababa ang boses. Parang may kumabog sa dibdib ko. Ano po? Tanong ko. Hindi kasi ako sigurado kung tama ba ang narinig ko. Ngumiti ito ng bahagya. Pag-isipan mo. Hindi man ngayon pero pag-isipan mong mabuti ang iaalok ko sa'yo. Hindi na ako nagtanong pa. Pinipilit kong intindihin na baka nga bibigyan niya ako ng tulong pero mukhang alam ko ang kapalit nun. Hindi ko alam kung tama ba ang naiisip ko. Pero ramdam ko may paparating na alok pero hindi yon basta-basta. Sa labas ay nagkita kami ni Paul. Anong sabi ni Amo? Tanong niya. Umiling ako. Wala pa pero may sinabi siya. Ano raw? Na tutulungan daw niya ako. Mabuti naman kung ganun. Pero may kapalit. Biglang natahimik si Paul. Napaigting ang mga panga niya. Anong klaseng kapalit? Tanong niya. Hindi ko alam. Hindi naman niya sinabi Sagot ko. Pero hindi magandang pakiramdam ko, Paul. Hinawakan niya ang kamay ko. Ano man yung alok na yan, o ano man yung kapalit na yan, huwag kang papayag sa iaalok niya. Sabi niya, kahit anong mangyari, huwag kang papayag. Tumango ako. Gusto kong maniwala, gusto kong maging matatag. Pero sa loob-loob ko, alam kong habang tumatagal, lumalaki ang problema. Mas lumiliit ang mapagpipilian ko. At doon nagsimula ang pagkapit ko sa patalim. Ang paglapit ko sa bangin. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong hindi nakatulog.
Matapos ang sinabi ni Mr. Chen na may tulong siyang ibibigay sa akin. Paulit-ulit yung rumirehistro sa isip ko. Kahit anong gawin ko, kahit maglinis, kahit magluto ng magluto, bumabalik at bumabalik ang mga salitang yon. Sa Davao, araw-araw tumatawag sa akin ang kapatid ko. Nagtatanong kung may pera na raw ba ako. Nahihiya nga ako dahil wala akong maisagot kundi naghahanap pa ako. Si Paul, pilit na ginagawa ng paraan. Nangungutang, nag-aabot ng maliit na halaga, pero hindi pa rin sapat. Sa totoo lang, hiyang-hiya na nga ako kay Paul Nakikita ako sa mga mata niya ang pagod at frustration. Gusto niyang tumulong pero pareho kaming kapos. Isang hapon, pinatawag na naman ako ni Mr. Chen sa opisina niya. "Raisa, maupo ka," sabi niya ng seryoso. Umupo naman ako na nanginginig ang kamay. Ramdam kong ito na. "Nakapag-isip-isip ka na ba? Alam kong malaki ang problema mo. Alam ko rin na wala kang mapagkukunan." Hindi ako sumagot. Nakayuko lang ako noon. "Hindi naman kita pinipilit." Dugtong pa niya. "Pero kaya kong ibigay ang kailangan mo. Burol, ospital, libing, lahat." Napatingin ako sa kanya noon. Doon ko naramdaman ang pag-asa at takot na sabay pumasok sa dibdib ko. Sir, ano ho bang kapalit?" Tanong ko na halos pabulong kahit may idea naman na ako kung ano yon. Tumahimik siya sandali. Tumingin sa pintuan, siniguradong walang tao at nakalak yun. Tapos binalik ang tingin sa akin. "Isang gabi. Isang beses lang. Walang makakaalam. Pagkatapos nun, tutulungan kita." Yun ang sinabi niya. Para bang may humila sa puso ko nun paibaba. Gusto kong lumayo at tumakbo. Gusto ko ngang sumigaw pero sa isip ko, bumungad ang mga kapatid kong walang pera, walang nanay, at nasa ospital ang tatay. "Sir," tumayo ako. "Hindi ko ho yata kaya." Sabi ko na nanginginig ang boses. Hindi po yata tama to. Hindi niya ako pinigilan. "Pag-isipan mo ulit," sabi niya. "At tandaan mo, pera ang kailangan mo." Lumabas ako ng kwarto na parang gumuho ang mundo ko. Kinagabihan, kinausap ko si Paul at sinabi ko ang lahat. Wala akong tinago. Nag-ibang timpla ng mukha niya. "Hindi ka pwedeng pumayag," sabi niya agad. "Hahanap ako ng paraan." Natahimik siya. Tapos niyakap niya ako ng mahigpit na para bang ayaw niya akong pakawalan. "Pero ano man ang piliin mo," sabi niya sa huli, "nandito ako." Mas lalo akong nasaktan sa sinabi niyang yun. Pasensya ka na. Dahil hindi ko maibigay yung mga kailangan mo. Yung tulong na kailangan mo ngayon. Ngumiti lamang ako sa kanya. Napakaraming tulong na nang binigay mo sa akin. Sapat na yun. Lumipas ang 2 araw. Ako mismo ay pumayag. "Desidido ka na?" Tanong niya. Hindi ako makatingin sa matanda. Tumango lamang ako. Mabigat ang dibdib ko. "Walang pilitan, iha," sabi niya. "Kung ayaw mo, pwede ka pang umatras." Gusto kong umatras, pero iba ang dinidigta ng utak ko. Hindi ko na ikukwento, Miss Kay, ang detalye ng gabing yun. Hindi yon kwento ng romantiko o pagmamahal. Ito ay kwento ng pagkapit ng isang babaeng naipit sa pagitan ng pangangailangan. Pagkatapos, inabot niya sa akin ng sobre. Hindi ko alam ang halaga nun. At hindi ko alam kung sapat na ba iyon para sa libing ni nanay at sa pagpapagamot ni tatay. Hindi magbabago ang trato ko sa iyo, Raisa. Trabaho lang sa labas, lihim sa loob. Tumango lang ako. Opo, Mr. Chen. Kinabukasan, agad ako nagpadala ng pera sa Davao. Tumawag ang kapatid ko at nagpapasalamat. Pero sa loob-loob ko, Miss Kay, wala akong nararamdaman kundi bigat ng kalooban. Lumipas ang mga araw at buwan.
Nakahinga ako ng maluwag. Magaling na daw si tatay, pero hindi naman matanggap ang pagkawala ni nanay. Tapos nung umalis si Mr. Chen papuntang ibang bansa para sa negosyo, doon ko naramdaman ang kakaibang ginhawa. Para akong nakahinga talaga ng maluwag noon. Out of the country si sir. Sabi ni Ate Joyce ang umaga, 1 linggo raw mawawala. Tumangulang ako noon, pero sa loob-loob ko may kumabog. Salamat naman. Sa isip-isip ko, masyado na kasi akong naiilang simula nung may nangyari sa aming dalawa. Isang hapon, nadatnan ako ni Paul na naglalaba sa likod ng bahay. Uy, pagod ka na yata? Tanong niya. Medyo, sagot ko. Lumapit siya. May gagawin ka mamaya? Date naman tayo, pero sa likod nga lang ng bahay. Sabay tawa niya. Napangiti ako. Simple lang yun pero sa matagal na panahon, bigla akong kinilig. Kinagabihan, sabay-sabay kaming kumain sa kusina. At pagkatapos magligpit at maglinis, tumampay na kaming dalawa sa likod. Kumusta ka na? Tanong ni Paul, seryoso ang muka. Tumingin ako sa kanya. Gusto kong magsabi ng totoo. Gusto kong umiyak, pero ngumiti lang ako. Mas okay na, sagot ko. Ikaw? Mas okay, lalo na kapag kasama ka. Sagot niya ng diretsyo. Doon ako natahimik. Hindi ko talaga kailangan ng pera nung mga sandaling yon. Ang kailangan ko ay si Paul. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Raisa, sabi niya, mahina pero buo ang loob. Alam mo bang kahit nakikita naman tayong dalawa, miss na miss kita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humarap ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Miss din naman kita sagot ko. At doon, Miss Kay, may nangyari sa aming dalawa. Hindi dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa takot, kundi dahil mahal namin ang isa't isa. Nung naglapat ang labi namin, doon ko naramdaman ang tamis. Malayong malayo sa halik ng amo kong incheck. Sa totoo lang, ayoko nang maalala yun pero wala Nakaukit na rin sa isip ko ang gabing may namagitan sa amin. Yung halik ni Paul sa akin lumalim hanggang sa nauwi yun sa mainit na pagniniig. Pagkatapos, magkayakap kaming dalawa. Kapag may problema ka, Raisa, sabihin mo sa akin huwag mong akuin mag-isa, sabi niya. Tumango lang ako. Sa mga sumunod na araw, mas naging matamis ang mga sandali namin ni Paul. Tawanan, asaran, kwentuhan para sa aming mga pangarap. Minsan sabi niya, aalis din tayo rito. Mag-uumpisa ng sarili nating buhay. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, naniwala akong posible yon. Dumating yung araw ng pagbabalik ni Mr. Chen. Parang biglang bumigat ulit ang hangin. Parang may bumalik na anino. Pagpasok niya, ramdam ko agad ang pagtitig niya. Diretso at matagal. Kinagabihan noon, pinatawag niya ako. Raisa, sabi niya na kalmado ang boses. Mukhang naging maayos ka nitong mga nakarang araw. Opo, sagot niya. Muli niya akong inalok noon, Miss Kay. Pinakita pa nga niya ang sobre sa ibabaw ng mesa. Huminga ako noon ng malalim. Sa isip ko, bumalik ang yakap sa akin ni Paul. Ang tawanan namin, ang pangarap namin. Sir, sabi ko na nanginginig. Pasensya na ho pero ayoko na po. Tumingin siya sa akin. Hindi naman siya nagalit pero hindi rin siya nakangiti. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, sabi niya. Pag-isipan mo ulit. Iniwan niya ang sobre sa mesa. Hindi ko yon kinuha. Tinitigan ko lang. Sa isang iglap, malinaw sa akin ang kaibahan ng dalawang mundo. Kay Paul may kilig, may pagmamahal, may pangarap. Kay Mr. Chen, may pera at may seguridad. Bumalik ako sa kwarto ko na mabigat ang dibdib. Sa labas, naroon si Paul at naghihintay sa akin. Okay ka lang? Tanong niya.
Ngumiti ako. Oo, ayos lang. Pero alam kong hindi na pwedeng tumagal ang ganitong buhay. Dahil sa bawat pagbabalik ng amo namin, mas humihigpit ang hawak niya sa akin. At sa bawat yakap naman ni Paul, mas nananaig ang pangarap kong makasama siya. Hanggang dumating ako sa puntong pagod na ako. Sa bawat araw na ginugugol ko sa bahay ni Mr. Chen, pakiramdam ko unti-unti kong iniiwan ang sarili ko. Isang gabi, matapos ang lahat ng nangyari, naupo ako sa gilid ng kama at tinitigan ang maliit kong bag kung saan nakalagay ang ipon ko. Doon ko napag-isip-isip na siguro sapat na. Sapat na ang perang naipon ko para makauwi sa probinsya. Sapat na para magsimula ulit. Sapat na para umalis na. Kinabukasan, maaga akong gumising. Tahimik noon ang bahay. Nagluto ako ng almusal na parang ordinaryong araw lang. Bandang tanghali nang kausapin ko naman si Mr. Chen. "Riza," sabi niya na kalmado ang boses. "May kailangan ka ba?" Huminga ako ng malalim. "Sir Chen," sabi ko ng diretso, "magpapaalam na po ako." Tumingin siya sa akin. Hindi naman siya nagulat. "Saan ka pupunta?" tanong niya. "Uuwi na po ako sa probinsya. Kailangan po kasi ako ng mga kapatid ko ron eh," sagot ko. Tahimik siya sandali, tapos tumayo. "May kulang pa ba? Pwede pa kitang tulungan?" tanong niya. Umiling ako. "Hindi na po. Sapat na po ang tulong na binigay niyo sa akin." Hindi niya ako pinigilan. Hindi rin siya nagalit. Tumango lang siya at tinanggap ang naging desisyon ko. "Bahala ka. Pero tandaan mo, mahirap ang buhay." Tumango lamang ako. At doon natapos ang lahat sa pagitan namin. Isang tahimik na pagtatapos at sapat na iyon para sa akin. Kinagabihan, hinanap ko si Paul. Nasa garahe siya noon, nag-aayos ng sasakyan. Nang makita niya ako, napansin niya agad ang itsura ko. "May sasabihin ka?" tanong niya. Tumango ako. "Uuwi na ako." Natigilan siya bigla. "Sa Davao?" Sa probinsya," sagot ko. Natahimik siya ulit. Ilang segundo ring hindi nagsalita. Akala ko magagalit siya. Akala ko pipigilan niya ako. Pero imbis, lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. "Sasama ako," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. "Paul, alangan naman iwan mong trabaho mo dito." Tumango siya. "Oo naman, matagal ko na rin namang balak na magpaalam din eh." Isang linggo pa bago ko umalis sa bahay ni Mr. Chen. Nagpaalam ako ng maayos, pati na rin kay Ate Joy na noon ay naluluha pa. Sumunod sa akin si Paul sa Davao makalipas ang isang buwan. Nagpaalam din siya ng maayos kay Mr. Chen. Hindi rin naman siya pinigilan nito. Alam din naman ito na matagal na siyang nagsilbi doon at walang samaan ng loob kung magpapaalam si Paul. Sa probinsya, nagumpisa kami sa mahirap na sitwasyon. Simpleng buhay, maliit ang kita, hindi madali. Magkasama kami ni Paul na nag-ipon. Nagtrabaho si Paul kung saan-saan. Driver, delivery, kung ano ang meron. Ako naman ay tumutulong sa maliit na tindahan ng kamag-anak ko. Hanggang sa makapagsimula rin kami ng sarili namin. Sa paglipas ng mga buwan, Miss Kay, lumalim ang pundasyon ng relasyon namin ni Paul. Hindi na puro pangarap, may plano na. Hanggang isang araw, may tumawag kay Paul. Isang kaibigan niya ang nag-alok ng trabaho sa ibang bansa. Driver daw sa Saudi. "Malayo," sabi ni Paul sa akin. "Pero malaking tulong para makapagsimula tayong dalawa." Tahimik akong nakikinig. Sa loob-loob ko may takot, pero hindi naman ako kinakabahan. Kilala ko si Paul. "Kung yun naman ang makakabuti sa atin, di gawin mo," sabi ko.
Nagpaalam si Paul sa pamilya ko, sa akin. Umalis siyang may pangako sa akin. Hindi naging madali ang LDR, pero kampante ang puso't isip ko. Nagpapadala siya noon buwan-buwan. Iniipon ko yon hanggang sa nakapag-ipon ako ng malaki-laki at nakapagpatayo ng maliit na tindahan at bahay. Hanggang sa maging maayos ang buhay namin. Sa ngayon, 2027 pa ang uwi ni Paul. At sa pagbabalik niya, balak na naming magpakasal ng Disyembre. Ako po si Riza. Hindi perpekto ang pinagdaanan ko. Hindi rin malinis ang mga naging desisyon ko noon. Pero sa huli, pinili ko ang sarili ko. At pinili ko ang lalaking pinili rin ako. At yun ang pinakamahalagang desisyon sa buhay kong ito. Muli, maraming salamat po Miss Kay sa pag-share po ng aking kwento dito sa inyong channel. Ito po ang kwento ng aking buhay. Ang aking secret confession.